Maliit na kapihan, pinag-initan ng syndicate, hanggang sa umuwi ang atin niyang Scout Ranger. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Sa isang tahimik na barangay sa gilid ng lungsod ng Maynila, may isang maliit na kapihan na halos hindi napapansin ng mga nagmamadali sa buhay. Ang pangalan nito ay Kape ni Lando. Isang simpleng pwesto lamang, 2 lamesa sa labas, 4 sa loob, amoy ng bagong timplang kape, at lumang radyo na palaging nakatutok sa balita. Ang may-ari nito ay si Lando Reyes, 32 taong gulang, tahimik, masipag, at kilala sa barangay bilang isang mabait na lalaki na hindi marunong makipag-away. Lumaki siyang mahirap at ang kapihang ito ang tanging naiwan sa kanya ng kanilang mga magulang bago ito pumanaw. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gising na si Lando. Siya mismo ang naglilinis, nagtitimpla ng kape, at mumingiti sa bawat customer kahit pagod na siya. Kuya Lando, tulad ng dati sabi ng isang tricycle driver. Mainit pa to, sagot niya habang inaabot ang tasa. Simple ang buhay ni Lando. Wala siyang luho, wala ring bisyo. Ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban sa buhay ay ang pangarap na balang araw, mapalago ang kapihan at mabigyan ng maayos na buhay ang sarili. Ngunit hindi niya alam na ang simpleng kapihan niyang iyon ay unti-unting magiging target ng isang mapanganib na syndicate. Yan simula ng banta. Isang hapon, habang abala si Lando sa pagbibilang ng kita, biglang huminto sa tapat ng kapihan ang isang itim na si. 3 lalaking malalaki ang bumaba. Nakaitim lahat, may tattoo sa braso at malamig kung tumingin. Tahimik ang buong kapihan. Lumapit ang isa sa kanila, si Marco, kilalang tauhan ng isang lokal na syndicate na matagal nang nangingikil sa mga maliliit na negosyo sa lugar. Ikaw ba ang may-ari nito? Malamig na tanong ni Marco. Oo po, sagot ni Lando, nanginginig ang boses. Magandang lugar to, sabi ni Marco habang tumitingin sa paligid. Simula ngayon, magbabayad ka ng proteksyon. Piproteksyon, gulat na tanong ni Lando. 5,000 kada linggo. Kapalit, walang gulo. Namutla si Lando. Halos sapat lang ang kinikita niya para sa renta, kuryente at pagkain. Ang 5,000 ay napakalaking halaga. Pasensya na po, hindi ko po kaya, mahina niyang sagot. Biglang tumawa ang isa sa mga lalaki. Hindi kaya, sabi ni Marco sabay lapag ng kamao sa mesa. Pag-isipan mo. Babalik kami. Umalis sila na parang may iniwang malamig na hangin. Mula noon, hindi na matahimik si Lando. Unti-unting pagpapahirap. Makalipas ang 1 linggo, bumalik ang mga lalaki. Handa ka na bang magbayad? Tanong ni Marco. Pasensya na po, wala talaga, sagot ni Lando. Doon nagsimula ang impyerno. Kinabukasan, may basag na bote sa harap ng kapihan. Sumunod na araw, may graffiti sa pader. Magbayad ini. Isang gabi, habang pauwi si Lando, hinarang siya ng 2 lalaki. Warning lang to, sabi ng isa sabay suntok sa tiyan niya. Bumagsak si Lando sa lupa, nanginginig sa sakit at takot. Wala siyang sinumbungan. Wala siyang laban. Diyan ay malayo. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong matagal nang wala sa buhay ni Lando, ang kanyang ate na si Aira Reyes. 7 taon na ang nakalipas mula nang umalis si Aira sa kanilang barangay. Huling balita ni Lando, nasa probinsya raw ito, nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi na siya nagtanong pa. Sanay na siyang mag-isa. Ang hindi alam ng karamihan. Si Aira ay isang scout ranger ng Philippine Army. Isang elite soldier. Sanay sa gubat, sa laban at sa kamatayan. Ngunit sa ngayon, malayo siya. At si Lando ay nag-iisa sa gitna ng panganib. Pagguho ng pangarap. Isang umaga, nadatnan ni Lando na wasak ang salamin ng kapihan. May dugo pa sa sahig, dugo niya mula sa pananakit noong gabi. Umupo siya sa isang sulok, hawak ang ulo. Hanggang dito na lang ba to, bulong niya sa sarili. Dumating ang barangay tanod, pero takot din ang mga ito. Kilala ang syndicate. Walang gustong makialam. Naiintindihan ka namin, Lando, pero ingat ka na lang, sabi ng kapitan. Walang hustisya. Walang proteksyon. Isang tawag. Gabi. Umuulan. Sarado ang kapihan. Habang nakaupo si Lando sa loob, may tumunog ang lumang cellphone niya.
Isang hindi pamilyar na numero. Hello, mahina niyang sagot. Lando, isang pamilyar na boses. Napatayo siya. Ate, nanginginig niyang tanong. Tama na ang pagtatago mo, sabi ni Aira. Alam ko na ang nangyayari. Napaluha si Lando. Uuwi ako, dagdag ni Aira, malamig ngunit matatag ang boses. At walang aapak sayo. Sa kabilang linya, tahimik si Lando. Hindi niya alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Nakaramdam siya ng pag-asa. Wakas na part 1. Hindi alam ng syndicate na ang maliit na kapihang kanilang pinag-initan ay konektado sa isang babaeng sinanay para lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Maliit na kapihan, pinag-initan ng syndicate hanggang sa umuwi ang atin niyang Scout Ranger. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Umuulan ng malakas ng gabing iyon. Ang ilaw sa maliit na kapihan ay mahina, at ang tunog ng ulan sa bubong ay parang paulit-ulit na paalala ng bigat na dinadala ni Lando. Matapos ang tawag ng kanyang ate, matagal siyang nakaupo, hawak ang cellphone, tila hindi pa rin makapaniwala. Uuwi ako, paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang mga salitang iyon. Hindi alam ni Lando kung matatakot ba siya o aasahan ang pagdating ni Aira. 7 taon na ang lumipas. Hindi na niya kilala ang ate niya bilang isang sundalo. Sa alaala niya, si Aira ay ang ate na marunong magluto ng lugaw kapag may sakit siya, ang ate na handang makipagsuntukan noon para ipagtanggol siya sa mga nambubuli. Ngunit ang Aira ngayon ay isang Scout Ranger. Pagbalik. Makalipas ang 2 araw, bandang 2:00 ng hapon, huminto ang isang lumang military green na pickup sa dulo ng kalsada. Walang nakapansin. Walang nag-ingay. Bumaba ang isang babae. Maikli ang buhok, diretso ang tindig, at ang mga mata ay may kakaibang lalim, mga matang sanay tumingin sa panganib ng walang takot. Simpleng civilian clothes lang ang suot niya, itim na t-shirt, maong, at boots. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam ang disiplina at lakas. Si Aira Reyes ay umuwi na. Tahimik siyang naglakad patungo sa kapihan. Nakita niya agad ang mga bakas ng pananakit, basag na salamin, kupas na pintura, at mga marka ng takot na hindi na kayang itago. Pumasok siya. Nasa likod si Lando, nag-aayos ng sirang mesa. Lando. Nanlaki ang mata ng kapatid niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Ate, mahina niyang sambit. Hindi sila agad nagyakapan. Nagkatitigan lang sila. Sa isang iglap, bumalik ang lahat, ang pagkabata, ang hirap, ang pagkawala ng magulang. Lumapit si Aira at mahigpit siyang niyakap. Pasensya na, bulong ni Lando. Hindi kita sinabihan. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sagot ni Aira. Nandito na ako. Yan ay katotohanan. Nang gabing iyon, nagsara sila ng maaga. Umupo sila sa loob ng kapihan, 2 tasa ng kape sa mesa. Ikwento mo lahat, seryosong sabi ni Aira. Isa-isang ikinuwento ni Lando ang lahat, ang syndicate, ang pananakot, ang pananakit, ang takot ng barangay, at ang kawalan ng hustisya. Tahimik lang si Aira habang nakikinig. Ngunit sa bawat detalye, unti-unting kumikipot ang kanyang panga. Hindi siya galit na palabas. Ang galit niya ay tahimik, kontrolado, at mas delikado. Sino ang leader? Tanong niya. Si Marco, tauhan lang daw. May mas mataas pa, sagot ni Lando. Tumango si Aira. Sapat na iyan. Anong gagawin mo? Nag-aalalang tanong ni Lando. Ate, ayokong mapahamak ka. Umiti ng bahagya si Aira. Scout Ranger ako, Lando, sabi niya ng mahinahon. Pero higit sa lahat, ate mo ako. Yens nakaraan, yan ay Lyre. Habang umuulan sa labas, unti-unting ikinuwento ni Aira ang mga taong nawala. Pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang, siya ang nagdesisyong pumasok sa military. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pangakong hindi na muling magiging biktima ang kanilang pamilya. Ang Scout Ranger training ay hindi biro. Maraming sumuko. Maraming nasira. Marami ang hindi na bumalik. 3 buwan sa gubat, kwento ni Aira. Walang sapat na tulog. Walang awa. Natuto siyang magtiis ng gutom, sugat at takot. Natutong mag-isip bago kumilos.
Natutong umatake kapag kinakailangan. Pero ang pinakamahirap, dagdag niya, ang matutong pigilan ang galit. Tahimik si Lando. Ngayon niya lang lubos na naunawaan kung gaano kalayo ang narating ng ate niya. Unang galaw ng syndicate. Kinabukasan, bumalik ang mga tauhan ni Marco. Tatlo sila. Hindi nila alam na naroon na si Aira. Nasaan ang bayad? Mayabang na tanong ni Marco pagpasok. Lumabas si Lando mula sa likod. Nanginginig pa rin pero hindi na nag-iisa. Wala, sagot niya. Tumawa si Marco at lumingon sa mga kasama niya. Sabi ko na nga ba? Biglang may tumayo mula sa sulok. May problema ba? Malamig na tanong ni Aira. Napatingin si Marco. Saglit siyang natigilan. May kakaiba sa babaeng nasa harap niya. At ikaw naman, sino ka? Tanong niya. Ako ang ate niya, sagot ni Aira. At tapos na ang pananakot niyo. Tumawa si Marco. 8? Babae, sabay iling. Hindi ka bagay makialam. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Isang maling hakbang lang ni Marco at sa isang iglap, nasa likod na niya si Aira. Hawak ang braso niya, isang mabilis na galaw at napasigaw si Marco sa sakit. Isa lang to, bulong ni Aira sa tenga niya. Babala. Tinulak niya si Marco palayo. Natigilan ang dalawang kasama. Umalis kayo, sabi ni Aira. At sabihin niyo sa boss niyo hindi kami natatakot. Umalis ang mga lalaki, pilit itinatago ang takot. Babalad sa dilim. Pagkalabas nila, napaupo si Lando. Ate, delikado to. Tumango si Aira. Alam ko, sagot niya. At hindi pa to ang katapusan. Sa malayo, sa loob ng isang madilim na bodega, pinag-uusapan na ang nangyari. Hindi natuwa ang mas mataas na leader ng syndicate. Scout Ranger, tanong ng isang boses sa dilim. Mas interesante to. Isang ngiti ang lumitaw. Simulan niyo ang totoong laro. Wakas ng part 2. Ang pagbabalik ni Aira ay nagdala ng pag-asa. Ngunit nagising din ito ang galit ng isang mas malaking kaaway. Sa susunod na bahagi, ang unang malaking banggaan at ang planong hindi inaasahan ng syndicate ay magsisimula na. Maliit na kapihan, pinag-initan ng syndicate hanggang sa umuwi ang atin niyang Scout Ranger. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Mula noong araw na hinarap ni Aira si Marco sa loob ng kapihan, nagbago ang ihip ng hangin sa buong barangay. May kakaibang katahimikan, isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa lantad na gulo. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang mga tindero ay mas maagang nagsasara, at ang mga batang dating naglalaro sa kalsada ay hindi na lumalabas kapag gumagabi. Ramdam ni Lando ang tensyon sa bawat pagbukas niya ng kapihan. Ate, pakiramdam ko may masama, bulong niya isang umaga habang nagtitimpla ng kape. Hindi agad sumagot si Aira. Nakaupo siya sa isang sulok, kunwari inagbabasa ng dyaryo, pero ang mga mata niya ay palihim na nagmamasid sa paligid, sa mga dumadaan, sa mga motorsiklong mabagal kung umikot, sa mga sasakyang biglang humihinto. Hindi pakiramdam yan, sagot niya sa wakas. Totoo yan. Yan paglalakad ng anino. Hindi nagkamali si Aira. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang abandonadong warehouse, nagtipon ang mga miyembro ng syndicate. Sa gitna nila ay ang lalaking bihirang lumabas sa liwanag, si Victor Alonzo, ang tunay na utak sa likod ng lahat. Isang babae lang, malamig niyang sabi. At umatras kayo. Tahimik ang lahat. Walang gustong sumagot. Si Marco, may benda pa sa braso, ang nagsalita. Hindi po ordinaryong babae, boss. Iba po yung galaw niya. Napangiti si Victor, hindi masaya, kundi mapanganib. Kaya nga mas interesante, sabi niya. Kapag hinayaan natin yan, lalakas ang loob ng iba. Tumayo siya. Simulan niyo sa kapatid. Namutla si Marco. Boss, papatayin po ba? Yumeling si Victor. Mas masakit kapag buhay. Bitag isi gabi. Kinagabihan, sarado na ang kapihan. Pauwi na sana si Lando nang mapansin niyang patay ang ilaw sa isang bahagi ng kalsada. Ate, mahina niyang tawag. Agad huminto si Aira. Hinila niya si Lando palapit sa dingding. May sumusunod, bulong niya. Bago pa makakilos si Lando, may dalawang lalaking biglang lumitaw.
Isa sa kanila ang humawak sa kanya. Kuya Lando, sandali lang, sabi ng lalaki na may pilit ng ngiti. Sa isang iglap, kumilos si Aira. Isang mabilis na sipa sa tuhod, isang hampas sa liig, bumagsak ang lalaki. Ngunit may isa pang umatake mula sa likod. Nagkaroon ng saglit na komosyon. Nanginginig si Lando habang pinapanood ang ate niyang gumagalaw ng parang kidlat, mabilis, eksakto, walang sayang na galaw. Ngunit napansin ni Aira ang mali. Masyadong madali, bulong niya. Biglang may sumigaw mula sa dilim. Ngayon, isang sasakyan ang humarurot. Tinamaan si Lando sa balikat. Napasigaw siya sa sakit. Lando, sigaw ni Aira. Bago pa siya makalapit, hinilan na ng dalawang lalaki ang kapatid niya papasok sa sasakyan. Umandar ito ng mabilis at naglaho sa dilim. Tahimik ang kalsada. Nakaluhod si Aira sa gitna ng ulan, nanginginig sa galit. Yengs pagkabihag. Nagising si Lando sa isang madilim na silid. Nakagapos ang mga kamay niya at masakit ang balikat. Gising ka na pala, sabi ng isang pamilyar na boses. Si Victor. Bakit niyo to ginagawa? Nanginginig na tanong ni Lando. Lumapit si Victor. Dahil ayaw naming may lumalaban, sagot niya. At dahil mahalaga ka sa ate mo. Ngumiti siya. Gagamitin ka namin bilang mensahe. Panata ng isang scout ranger. Samantala, sa loob ng kapihan, tahimik na nakatayo si Aira. Hawak niya ang cellphone, kausap ang isang dating kasamahan sa serbisyo. Hindi to opisyal, sabi niya. Personal too. Sa kabilang linya, saglit na katahimikan. Alam mo ang ginagawa mo, tanong ng boses. Sagot ni Aira. At handa akong akuin ang lahat. Pinutol niya ang tawag. Huminga siya ng malalim. Ang scout ranger sa kanya ay muling nagising, hindi ang sundalong sumusunod sa utos, kundi ang mandirigmang lumalaban para sa pamilya. Laro ng syndicate. Kinabukasan, kumalat ang balita, nawawala si Lando. Takot ang barangay. Ang ilan ay nagsara ng negosyo. Ang iba'y tahimik na nagdasal. Sa isang dingding malapit sa kapihan, may bagong graffiti. Sumunod diga kung gusto siyang makita. Binasa iyon ni Aira, walang emosyon sa mukha. Gusto niya ng laro, bulong niya. CJ. Pagpasok essay bibig ng halimaw. Gabi. Tahimik ang warehouse. Mag-isa si Aira na pumasok. Walang baril. Walang kasama. Sa loob, nakaupo si Victor, may hawak na baso ng alak. Sa likod niya, nakagapo si Lando, duguan ngunit buhay. Ate, mahina niyang tawag. Humakbang si Aira. Pakawalan mo siya, malamig niyang sabi. Tumawa si Victor. Scout Ranger nga, sabi niya. Pero kahit gaano kakatapang, babae ka pa rin. Mabilis ang sumunod. Pinatay ang ilaw. Sa dilim, sumabog ang kaguluhan. Isang sigaw, isang bagsak, isang putok ng bote. Ang mga tauhan ni Victor ay isa-isang bumagsak, hindi nila nakita, hindi nila naramdaman hanggang huli na. Nang bumalik ang ilaw, nakatayo si Aira. Nakahandusay ang mga lalaki. Si Victor, hawak ang lig, nangginginig. Hindi ka lang babae, hingal niyang sabi. Isa kang halimaw. Lumapit si Aira. Hindi, sagot niya. Ate lang ako. Pagligtas. Mabilis niyang pinutol ang tali ni Lando. Ate, umiiyak na sabi niya. Uwi na tayo, sagot ni Aira. Ngunit bago sila makalabas, umalinggaw ang mga sirena. May paparating. Hindi pa tapos ang laban. Wakas ng part 3. Naligtas si Lando. Ngunit ang galit ng syndicate ay mas lalo pang nag-alab. Sa susunod na bahagi, ang huling paghihiganti ng syndicate, ang pagbagsak ng kapihan, at ang desisyong babago sa buhay nilang magkapatid, ay magsisimula na. Maliit na kapihan, pinag-initan ng syndicate, hanggang sa umuwi ang atin niyang Scout Ranger. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Hindi pa man lubusang nakakalayo sina Aira at Lando mula sa bodega, naririnig na nila ang malalakas na sirena. Pula at asul na ilaw ang kumikislap sa malayo, sumasayaw sa dilim ng gabi. Nanginginig pa rin si Lando, hindi lamang sa sakit ng katawan, kundi sa bigat ng mga nangyari. Ate pulis ba yan? Tanong niya, hinihingal.
Tumango si Aira habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Pero hindi lahat ng pulis ay kakampi. Hindi siya paranoid. Alam niya ang galaw ng mga syndicate, may koneksyon, may pera, at may kakayahang baluktutin ang batas. Pagtakas gabi. Dumaan sila sa likod ng bodega, sa madamong bahagi na halos hindi tinatapakan ng tao. Alam ni Aira kung saan dadaan, paano umiwas, at kailan hihinto. Para kay Lando, parang panaginip ang lahat. Para kay Aira, isa lamang itong operasyon. Nang makalayo sila, sumakay sila sa isang lumang motorsiklo na dati pang itinago ni Aira sa isang kakilala. Mahigpit kang kumapit, utos niya. Habang bumibiyahe sila pauwi, tahimik si Lando. Sa bawat pagdaan ng ilaw sa kalsada, bumabalik sa isip niya ang mukha ni Victor, ang mga lalaking handang manakit, at ang katotohanang hindi pa tapos ang laban. Balik sa barangay. Pagdating nila sa barangay, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang kape ni Lando. Wasak. Basag ang mga bintana. Sunog ang ilang bahagi ng loob. Ang mga mesa ay nakataob, ang pader ay may itim na marka ng apoy. May malaking sulat sa harap, pula ang pintura. A.K. Vance Babala. Napatigil si Lando. Parang may humigpit sa dibdib niya. Wala na, bulong niya. Lahat ng pinaghirapan ko di. Niyakap siya ni Aira mula sa likod. May buhay ka, mahina ngunit matatag niyang sabi. Yan ang mahalaga. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang galit. Hindi na ito simpleng pananakot. Isa na itong digmaan. Takot ng barangay. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-barangay. Tahimik ang lahat. Walang gustong tumingin ng diretso kina Aira at Lando. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Pasensya na, Lando, sabi ng isang matandang tinderang kapitbahay. Wala kaming magawa. Naiintindihan ko po, sagot ni Lando, pilit nang umingiti. Ngunit si Aira, tahimik lamang na nakamasid. Nakikita niya ang mas malaking problema, isang komunidad na matagal nang sinupil ng sindikato. Lumapit ang barangay kapitan. Aira, maingat niyang sabi. Delikado to, mas mabuting umalis muna kayo. Umiling si Aira. Kung aalis kami, sagot niya, sino ang susunod? Napayuko ang kapitan. Wala siyang maisagot. Line decision. Gabing iyon, sa loob ng maliit nilang bahay, tahimik na nakaupo sina Aira at Lando. Ate, basag ang boses ni Lando. Pwede naman tayong umalis. Mag-umpisa ulit sa ibang lugar. Matagal bago sumagot si Aira. Pwede, sabi niya. Pero hanggang kailan tayo tatakbo? Tumingin siya sa kapatid. Hindi lang to tungkol sa kapihan mo, dagdag niya. Tungkol to sa lahat ng inaapi rito. Tahimik si Lando. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang ate niya hindi lang bilang sundalo, kundi bilang leader. Pagkilos ng syndicate. Sa kabilang dako ng lungsod, nagtitipon muli ang syndicate. Sugatan ang ilan. Galit ang lahat. Hindi na pwede to, sigaw ng isang tauhan. Pinahiya tayo. Isang lalaki ang pumasok sa silid, isang opisyal ng pulis, naka-civilian. May solusyon ako, sabi niya. Gawing kriminal ang Scout Ranger. Napangiti ang bagong leader na pumalit kay Victor. Simulan niyo bukas, utos niya. Gusto ko siyang makita sa kulungan o sa kabaong. Bitag ng batas. Kinabukasan, dumating ang pulis sa bahay ni Aira at Lando. Aira Reyes, sabi ng isang opisyal. Inaaresto ka namin sa salang assault at destruction of property. Nagulat ang buong barangay. Ano? Hindi totoo yan, sigaw ni Lando. Umiti lang ang opisyal. May mga saksi kami. Alam ni Aira ang laro. Hindi siya nanlaban. Tahimik niyang itinaas ang kamay. Ate, sigaw ni Lando habang kinukulong ang kamay niya. Tumingin si Aira sa kapatid. Huwag kang matakot, sabi niya. Ito ang hinahanap nila. Loob ng kulungan. Sa loob ng selda, malamig ang paligid. Ngunit mas malamig ang tingin ni Aira. Nakaupo siya, nakapikit, iniisip ang bawat galaw ng kalaban. Scout Ranger ka pala, sabi ng isang bilanggo. Bakit ka narito? Para tapusin ang isang laban, sagot niya. Hindi alam ng syndicate.
Na ang kulungan ay hindi kulungan para sa isang tulad niya. Yengs paggising ng barangay. Sa labas, nag-umpisang mag-ingay ang mga tao. Ang pagsunog sa kapihan at pag-aresto kay Aira ay naging hudyat. Hanggang kailan kami matatakot, sigaw ng isang residente. Isa-isang nagsalita ang mga tao. May naglakas loob. May umamin. May nagturo sa sindikato. Si Lando, bagamat takot, ay tumayo sa harap. Kung hindi tayo kikilos, sabi niya, wala nang matitira sa atin. Lihim tawag. Sa loob ng selda, may tumunog na cellphone, isang lihim na ibinigay sa kanya ng dating kasamahan. Aira, sabi ng boses. Handa na kami. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa labi niya. Simulan niyo, sagot niya. Wakas ng part 4. Akala ng syndicate. Naitulak na nila sa sulok ang Scout Ranger. Hindi nila alam ang pagkakakulong niya. Ang magsisilbing simula ng tuluyang pagbagsak nila. Maliit na kapihan, pinag-initan ng syndicate hanggang sa umuwi ang atin niyang Scout Ranger. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-comment sa video. Sa pag-ikot ng buwan sa gabi, tila ba tumigil ang oras sa maliit na barangay. Ang lahat ay tahimik, ngunit ang bawat tao ay alam na may mangyayaring malaki. Ang kape ni Lando, dati isimpleng kapihan lamang, ay naging sentro ng digmaan, isang simbolo ng tapang at pag-asa. Si Lando at Aira ay nagplano ng huling galaw. Hindi lang ito laban para sa kanila, kundi para sa buong komunidad na matagal nang pinahihirapan ng syndicate. Sa loob ng ilang araw, nakakuha sila ng intel saan nagtatago ang natitirang tauhan ng sindikato at kung paano nila pinaghahandaan ang kanilang susunod na operasyon. Paghanda ng mandirigma. Sa silid sa likod ng kapihan, naglatag si Aira ng mapa. May marka ng lahat ng posibleng ruta ng sindikato, pati ang mga entrance at exit ng bodega kung saan sila nagtatago. Ang bawat detalye ay galing sa kanyang Scout Ranger training. Lando, sabi niya, hindi tayo pwedeng sumugod ng basta-basta. Kailangan planuhin ang bawat hakbang. Tumango si Lando. Kahit takot, alam niyang kailangang magtiwala sa atin niya. Maaari ba kitang samahan, tanong niya. Hindi mahigpit ngunit mailambing ang sagot ni Aira. Kailangan mong manatili sa kapihan. Magbabantay ka at siguraduhing walang masusugatan sa komunidad. Simula ng huling atake. Sa gabi, lihim na lumusot si Aira sa bodega. Sa loob, may 5 tauhan ng sindikato. Nagpapalitan ng kwento, walang alam na may paparating. Tahimik ang paligid. Tila ba walang galaw ang hangin. Ngunit sa loob ng katahimikan, si Aira ay handa. Ang bawat galaw niya ay tulad ng isang predator, tahimik, mabilis at epektibo. Sa isang iglap, nawasak ang unang haligi ng depensa ng sindikato. Isang tauhan ang napasigaw sa sakit. Bago pa nakabalik ang iba, natamaan ang ikalawa. Si Victor, ang utak ng sindikato, ay nagulat sa biglaang paglusob. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang mga suntok, sipa, at mabilis na paggalaw. Isa itong babae, ngunit tila walang takot, walang pagod at walang sawa. Yan higit din kay paghaharap. Matapos ang ilang minuto, natigilan ang sindikato. Wala silang laban sa Scout Ranger. Si Aira, bagamat may kaunting gasgas sa braso, ay nanatiling matatag. Napag-alaman niya ang galaw ng bawat tauhan, bawat lihim na pintuan at bawat silid ng bodega. Victor, sigaw niya, tapos na ang laro niyo. Napahinto si Victor. Hindi niya inaasahan na si isang babae ang magdadala sa kanila sa ganitong sitwasyon. Ngunit sa mata ni Aira, alam niyang hindi lang ito basta laban. Ito ay paghukom. Pagkatalo ng syndicate. Sa loob ng ilang minuto, isa-isang bumagsak ang tauhan ng sindikato. Si Victor, sa wakas, nakaharap si Aira. Isa siyang matanda at matalino, ngunit walang laban sa disiplina at lakas ng Scout Ranger. Nagkamali ako, sambit ni Victor, nanginginig. Hindi mo lang nasaktan ang kapihan ni Lando, sagot ni Aira. Nasaktan mo rin ang buong barangay. Tumayo siya at iniwan ang bodega. Si Victor ay naiwan, nakatali at natatakot, isang simbolo ng kabiguan ng sindikato. Pagbagong buhay ng kapihan. Kinabukasan, nagising ang buong barangay sa balita. Ang kape ni Lando ay ligtas at ang sindikato ay humina. Ang mga tao ay nagsimula ng lumabas, nagsimula silang magsalita,
at ang kapihan ay muling naging sentro ng komunidad. Si Lando, bagamat nasaktan ang katawan at puso, ay ngumiti. Nakita niya ang ate niyang bumalik, mas matatag at mas malakas kaysa dati. Ang simpleng kapihan ay muling nagningning, ngunit ngayon, hindi lamang dahil sa kape, kundi dahil sa tapang at proteksyon ng pamilya. Bagong simula. Araw-araw, mas marami ang dumadating sa kapihan. Ang kwento ng Scout Ranger at ng kanyang kapatid ay kumalat sa buong barangay. Ang mga tao ay nagsimulang lumaban para sa kanilang mga karapatan, hindi na natatakot sa sindikato. Si Lando, sa tulong ni Aira, ay nagpatuloy sa negosyo. Ngunit ngayon, may dagdag na seguridad at may gabay na higit pa sa negosyo, isang halimbawa ng lakas, tapang at pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Salamat, ate, sabi ni Lando habang nagtitimpla ng kape para sa unang customer ng umaga. Ngumiti si Aira. Salamat din sa'yo, kuya. Hindi lang tayo lumaban para sa negosyo, kundi para sa lahat. Huling pagtatapos. Ang maliit na kapihan, na dating tahimik at madalas pinapahirapan ng sindikato, ay naging simbolo ng tapang. Ang Scout Ranger na bumalik para protektahan ang kapatid ay hindi lamang nagligtas ng isang negosyo, kundi nagbago ng buong barangay. Si Victor at ang natitirang tauhan ng sindikato ay naaresto at naparusahan. Ang kapayapaan ay muling bumalik. At sa bawat umaga, habang ang mga unang sinag ng araw ay sumasalubong sa kape ni Lando, ang bawat tasa ng kape ay puno ng inspirasyon, kwento ng tapang, pamilya, at pagbabalik loob sa tama. Wakas.